Ang isang napansin ko doon sa OFW Hospital sa Pampanga, walang ambulance. Ay, meron. Wala akong nakitang ambulance. Mr. Senator, meron po. Kung maaari lang po, Mr. Senator, si Dr. Gap Legaspi nandito po para tumugon sa detalye. Dr. Legaspi, kayo ho pala namamahala ng OFW Hospital? As OIC Hospital Administrator po, bilang kasagutan dun sa MOA ho na napirmahan noong December 2021, kung pwede ho ba akong magbigay ng konting history dahil ho nag-umpisa po ito ay wala pa ang DMW. No? Okay, go ahead, sir. So noong around before the pandemic po, nagkaroon po ng plano si President Duterte at si Secretary Bello kasama si Vice Governor Pineda na magtayo nga ng OFW Hospital as a service and as a tribute to our OFW workers na nangangailangan ng tulong sa health. No? So sa tulong nga po ng private sector, nabigay yung 581 million at tinayo po yung 102-bed hospital na very high quality po pag napuntahan at nakita nyo siguro na ano nga ho. At ang PAGCOR po, nagbigay ng 200 million. Ang PCSO, nagbigay po ng ambulansya at mga sasakyan. Ang papel po ng PGH bilang panimula, kami po under a memorandum of agreement with Secretary Bello and then President Danilo Concepcion. Pumirma po kami ng MOA na sa pang-unang organisasyon po ng hospital tutulong ang PGH. So yun po yung nangyari at nung natayo siya natapos ng December 2021, by March po na-appoint po yung unang hospital administrator si Dr. Dante Dator. At mula sa isang infirmary, in 8 months time, naging level 2 hospital po siya. No? Yung po na-bisita nyo ng Sabado, siguro na-tsempo lang po talaga na dahil pag Sabado po, ang outpatient department ay sarado. No? So ang nangyari po sa OFW Hospital, dahil nga po bago pa lang siya, dumadami pa lang ang pasyente at na-tsempo po na nagpalit ng departamento from Department of Labor and Employment napunta ho sa DMW. No? So yun hong mga pamamaraan ng procurement na apektuhan po yun. Kaya po because the new Department of Migrant Workers is a new department na sila rin po na nag-a-adjust sa mga bagong mga pamamaraan. Nagkaroon po ng difficulty ng pagbili ng reagents ng chemicals sa laboratorio at ng mga gamot. No? Kasi nga po kailangan po ng bidding. So yung nakita niyo pong walang laman, totoo po yun. But in the process po, kami po gumagawa ng paraan noon with petty cash no? na from the Department of Migrant Workers para lang tuloy-tuloy po ang serbisyo. Ang pasyente po, nag-umpisa kami ng 6,000 isang taon noon. Ngayon, noong December 2021, ngayon po, January 2021, ngayon po 21,000 na po lahat ang na-serve ng DMW Hospital. Sa maka-interrupt, yung 6,000 patients taon-taon, does that include outpatient? Karamihan po outpatient. Ang inpatient ho, mga 270. At So ang mga on the average, ilan pong pasyente, ngayon na po, presently, ilan pong pasyente sa OP ang napoprocess po ng OFW? on a daily basis sa outpatient po, mga 150 to 200 po. Hindi pa ho kasaming telemedicine, nakaka-100 din po. No? Tapos Okay. po, hanggang alas 5, bukas po. Hanggang alas 6, bukas ang outpatient. Meron din ng urgent care. No? Sa provision po ng health, hindi naman po pwede tumanggi ang OFW Hospital. Kahit na hindi OFW, pagka po urgent or emergent, kailangan po namin tingnan. So bukas din po yung urgent care. Pero dahil nga po wala pa kami mga plantilla position, hindi pa ako makabukas ng 24 hours yung emergency room. No? Yung pong operating room, andar na rin po, nagdoble na rin po from last year to this year, no? Ang aming mga naoperahan at napapaanak. At ang kailangan lang po talaga siguro namin maayos ang procurement para po tuloy-tuloy ang dating ng gamit. No? Recently po, nabigay na yung NOSCA for the plantilla ng 198 positions to run a level 2 hospital na maaari kulang pa rin ho. So ilan bang plantilla ang kailangan nyo para maging maayos na ang pamamalakad ng OFW Hospital ninyo?
Mga 289 po. Sa ngayon, ilan po ang meron? 198 po. So, hindi nyo pa na-achieve. So hindi nagre-recruit na ho ng items ng plantilla pero ho may plano na ng contract of service at JO para nga humaabot ka agad yung level, no. So kung yung ipo-project po namin na pag bumisita kayo ulit parang busy na ho siya, siguro mga 4 na buwan po talagang mapupuno pa yung hospital pagka kami naka-recruit na ng mga doktor po. Dr. Legaspi, ang gusto ko pag bumisita ako doon next time, puno na po yung mga kwarto. Kasi nung pumunta ako doon, 3 lang po yung Opo. pasyente. Yung isa, empleyado nyo pa. Parang planted. Parang masiksikan. And then yung mga kama, may mga cellophane pa. Oh, Nagagamit, how long has it been nung pumunta ako? Gaano katagal na yung 1.5 years po. 6 months? 1.5? 1.5 po kasi infirmary muna po siya kasi sa infirmary wala pang inpatient eh. Okay, sige. Kailan yung fully operational na as Yung hospital po level 2 last year how many months? January this year po nag-umpisa. January this year. Yung level 2 po yung parang mag-a-admit na ho talaga ng mga pasyente. January. Opo. So, January, nung pumunta ako, a few months ago, mga almost 6 months na. Oh, Sa dapat, puno na yung hospital. Anyway, ang tanong ko, ano yung programa ginagawa nyo to inform the OFWs na there's such a thing as OFW hospital in the area sa Region 3 o sa Pampanga? kasama po siya sa programa ng DMW which informs the different agencies under DMW na meron nga po noon. At katunayan po, pag tinignan niyo po yung listahan ng mga pasyente, may nanggagaling ko na Region 4, NCR, may nanggagaling na Region 13. Opo. So kahit pa paano po, siguro nalalaman ng dahan-dahan ng mga pasyente. At ang iba ay sumusubok kahit malayo sila na pumunta. Ang NCRO patients for the last year, mga 600 na po ang nanggaling sa NCR. Before I proceed, to COMSEC kindly insert into the records the opening statement of Majority Floor Leader Joel Villanueva for today's hearing. Doc, yung subversion proposed that the OFW hospital, it will be elevated to level 3. Opo. Ano pong difference ng level 3 sa level 2? Ang level Binabangga nyo kanina, level 2 yung OFW Opo. hospital. Again po, babalik ako kung bakit po siya tinayo. No? Ang vision po sa OFW Hospital, given the 5 and 10-year programs po, magiging level 3 hospital ho siya at magbibigay siya ng serbisyo ng 4 na malalaking departamento, OB, surgery, pediatrics, at internal medicine. At magkakaroon po ng training ng mga doktor doon ho. Kaya nga po ang vision ho ay magiging training and research hospital pong OFW. Kahit mag-isa lang ho siya, magiging parang command center po siya ng knowledge sa mga pamamaraan kung paano ma-improve ang very unique healthcare ng OFW. Tandaan po natin, karamihan po ng pamilya nila, isa lang ang magulang, maaaring wala pa ho. No? Kasama ho ito sa mga pinaplano noon na ang pag-aalaga ng pasyente, hindi lang yung ubusipon nila, kundi how it affects the whole family in the long run. No? Kaya meron din pong mga programang tinataya. Pag naka-level 3 na ho siya, na mga occupational health po, na mga programa na tumutulong sa mga OFW on paano nila ma-handle ang kanilang pamumuhay, kaugnay sa kanilang trabahong ginagawa po. No? At ang mga safety po na ginagawa sa kanilang mga trabaho, isasama na rin ho yun. So, ginagawa na ho ito ng ibang ahensya. There's Occupational Health and Safety Commission, ang DOH po may sariling programa. But nung tinayo po ito, nagkaroon po ng medyo ambitious po ang plano dahil nga po may suporta noon na binibigay sa mga usapan. At tingin ko naman po kung tutulungan siya ng maraming ahensya ng gobyerno, ma-achieve po ito. Kung imagine po, pag may kahit anong problema ng OFW na health-related, dito po tatawag ang repatriation, ang PEME, at ang mga standards po sa buong bansa for these kinds of activities, dito po isasaliksik
dito po magre-research on how to improve them. No? Ang serbisyo po, madali pong ibigay. Kasi pwede, tama po yung mga OFW wing sa mga iba't ibang hospital, malaking tulong po yun. Pero yung generation of knowledge, yung pong pag-iisipang mabuti, yung mga programa na ang health po kasi affected na maraming factors. Sana po yun yung, parang yung tawag din, comprehensive care ng ating mga OFW hospital. Na pagka na-generate po sa hospital ito, isa-share sa mga ibang hospital din po. Pag natuloy na po yung tinatawag na OFW hospital, the DOH, Opo. titingnan kung paano mapaganda, mapaayos yung ospital ninyo. Lastly na lang, nung pumunta ako doon, yung appointment system ninyo, sir, 2 months pa bago makakaroon ng appointment yung isang pasyente at sinubukan ng isang staff ko. And yet, walang pasyente. You have to change that. Problema na nakakancel yung mga hindi nagpakita. No? So, binago po yan. Kung babalik po kayo at titingnan yung sistema yan, 1 week na lang po ang waiting time. Dalawang bagay po kung bakit na bago yon. Una, siniguro nga po na yung magka-cancel, makakontakt at kakancelin. Pangalawa, inabaan po yung outpatient Teka muna, service. mataas ang cancellation? Mataas. Para, I don't believe that. I'm sorry, I beg to disagree. Kailangan mo magpagamot, OFW ka o family ng OFW, they need care for their health, and then nakipag-appointment and then kakancelin, mataas yung cancellation. Anong reason ba't silang kakancel? Karamihan sa kanila nagwo-walk-in na lang. So, imbis na mag-consult sila, ano yung kanyang schedule, kunwari, Huwebes sila naka-schedule, na-decide nila pumunta na lang ng Lunes, pero hindi nila kinancel yung schedule nila po. So, yun po yung ginawa namin. Sino ba yung dumating ngayon? Nandun ba yung pangalan niya sa waiting time? Tanggalin na natin. 31% po yung nakakancel ng kanilang mga appointments po. And Eventually. ba kayo ng pagsusuri, interview, bakit nakakancel yung mga pasyente na nakipag-appointment? Yung iba ho, naiinip. Yung iba naman po nga, katulad, mas marami po yung nag-walk-in na lang. Nainip. So, ibig sabihin, nainip dahil napakatagal, napakahaba ng scheduled date na binibigyan ninyo. To be honest po, yes po. But the rest, mas marami po yung nag-walk-in na lang. Yung imbes na hintay yung schedule nila ng 2 linggo, o mag-walk-in na lang po sa Mas maigi pa outpatient. siguro kung walk-in na lang kaysa naman magpag-appointment and then sabi niyo later on, nainip, ika-cancel, useless. Nag-umpisa po yung appointment nung COVID ho eh. So it was a necessary intervention para po kahit na wala ang serbisyo sa ospital, natutuloy po yung telemedicine. Ngayon po, binamodify na siya dahil hindi na nga po COVID. Mamodify po siya para mas matugunan niya yung pangangailangan ng ating mga pasyente. Okay, sige. Thank you, Dr. Gaspar. Now, let's go to DOH. DOH, kapag na-open na, natuloy na, naging batas na, yung magkakaroon ng hospital wings, the OFW hospital wings sa iba't ibang district hospitals, sa iba't ibang region, and sa DOH. Are you prepared at ano po yung plano? How would you handle that? Yusek Payag, sir? Magandang umaga po, Senator Raffy Tulfo. Ang katotohanan niya po ay naglabas na po kami ng department order para magkaroon na ng kaganapan na pagkakaroon ng OFW wards. Sa ngayon po, yung 39 level 3 hospitals po ay meron ng bukod na OFW wards. Hindi na po namin hinintay ang pagkakaroon ng bisa ng mga isinalang na bill o batas tungkol dito. Sapagkat nung pa man na isip na namin na ang OFW ay hindi lamang po maaaring kumonsulta sa isang ospital, dito po ay sa Pampanga, sapagkat sa buong bansa po ay may pangangailangang pangkalusugan ng mga OFW. Kung magbibigay po kami ng datos kung ilan na po ang napagsilbihang OFW at kanilang mga qualified dependents dito sa binanggit ko pong 39 OFW wards po. So,
So, ibig sabihin, meron na kayong 39 OFW wards o 39